Full Moon Stories. Paraiso ng mga aswang. Ikalawang yugto. Tahimik naman ang paligid at tanging mga huni lamang ng ibon ang naririnig ni Gandara. Malayo pa ang kanyang lalakbayin at nasa kalagitnaan pa lamang siya. Bago marating ang tila paraisong baryong Manara. Patuloy na uminit ang kwintas ni Gandara sa leeg. Ang kwintas na ito ay bigay sa kanya ng kanyang lola bago namatay. May anting-anting iyon na kayang ipaalam sa kanya kapag may masamang nilalang sa paligid. At kaya nga ito ibinigay sa kanya ng kanyang lola ay para sa kanyang layunin sa paraisong baryo at upang malaman niya kung ang taong makakaharap niya ay aswang ba o hindi. Alam na niya kung anong uri ng mga tao ang nakatira sa paraisong baryo ng Manara. Mapipili lamang ang hindi aswang sa baryo. At halos lahat ay mga aswang ang nakatira sa baryo na ito. Maliban lamang sa hindi taga roon. Pagkarating niya ngayon sa paraisong baryo, ay maghahanap pa siya ng isang pamilyang hindi mga aswang na kanyang tutuluyan doon. Natigil sa pagmumuni-muni ang dalaga nang isang umiiyak na bata ang kanyang narinig mula sa may mayayabong na damuhan. Ang tinig ng bata ay mukhang nasa edad na 6 na taon. Ipinikit ni Gandara saglit ang kanyang mga mata at hinulaan kung sino ang batang ito. Biglang nanindig ang kanyang mga balahibo nang mahulaan niya ang tungkol sa batang umiiyak. Ang batang ito ang dahilan kung bakit bigla na lamang uminit ang kanyang kwintas sa leeg. Hindi ito ordinaryong bata. Ayon sa kanyang lola, ay may limitasyon din ang kanyang panghuhula. Kapag hindi niya nahulaan ang buhay ng isang tao, ay merong iyong malalim na dahilan. Isa siya sa manghuhula sa mga darating na pangyayaring magaganap sa buhay ng isang tao. Minana niya ito sa kanyang lola bago ito nawala ng buhay. Hinandaan niya ang sarili at nagmatyag sa paligid. Kinuhang malaking bag at muling nagsimulang maglakbay. Ilang hakbang pa ang nagawa ni Gandara ay may biglang kumaluskos sa kanyang paligid. Ang daan kasing tinatahak niya ay napapaligiran ng mga mayayabong na mga damo at mga kakahuyan. Muling narinig ang iyak ng isang bata at sa pagkakataong iyon ay parang malapit na malapit lang ang tinig nito sa kanyang kinaroroonan. At napasigaw sa gulat si Gandara nang biglang may humarang sa kanyang dinaraanan na isang batang babae na umiiyak at nakaupo ito sa lupa. Mas lalo niyang naramdaman ang lalong pag-iinit ng kanyang kwintas sa leeg at parang kumakati pa iyon sa leeg niya. "Sino ka?" Gulat na tanong niya sa batang babae. "Ate, isama niyo naman po ako. Naiwan po kasi ako ng aking ina. Hindi ko po alam kung paano ako makakauwi." Sagot ng bata na patuloy na umiiyak. Ngunit ang mga tingin nito sa kanya ay parang kakaiba. "Hindi pwede. Diyan ka lang. Huwag kang susunod sa akin. Naintindihan mo?" Sabi niya rito. At agad naman siyang tumawid sa harapan nito. At dinaanan lang iyon. "Ah!"
Nabiglang sambit ni Gandara ng paglingon niya mula sa likod ng siya'y makaraan ay bigla na lang naglaho roon ng batang umiiyak. Binilisan niya ang paglalakad, ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla na lamang humarang sa kanya ang isang bata at matalim ang mga tingin nitong ipinukol sa kanya. At kasunod niyon, ang biglang pag-iba ng anyo nito. Pumangit ang mukha at gigil na hinablot siya nito. Ah! Tili ni Gandara. Ngunit sabay ding napahiyaw ang batang ito na tila nasaktan at mabilis na lumayo sa kanya. Umuusok ito at sa isang iglap ay biglang naglahong muli ang batang babae. Aswang ang babaeng yon. Humihingal na wika ni Gandara sa sobrang kaba ng kanyang dibdib. Alam niyang dahil sa kanyang kwintas sa leeg, kaya di siya kayang tuluyang biktimahin ng aswang na iyon. At napasok ito sa kanyang kwintas na suot. Samantala, lihim na sinundan ng tingin ni Alexander ang dalagang anak ni Aling Lolita na si Winona. Magandang babae ito at morena. Tiningnan ni Alexander kung nasaan ba ang kanyang daddy. Dumaan naman ang magkambal na lalaking kapatid ni Winona na nasa 20 ang edad ng mga ito. Oh, Ging! Ding! Nasaan sina daddy at nanay niyo? Tanong niya sa tahimik na magkambal. Ewan namin kuya. Umalis sila. Hindi namin alam kung saan sila pupunta. Sagot ni Ding. Okay. Kayo, saan ba kayo pupunta? Tanong naman niya sa mga ito. Dadalaw lang po kami sa lolo namin, kuya. Siging naman ang sumagot. O sige, bilisan nyo. Wala na akong tanong. Nakangiting wika ni Alexander. At umalis na ang kambal. Nang makita niyang malayo na ang kambal, ay mabilis niyang pinuntahan si Winona sa kusina. Nagluluto ito roon. Pasipol-sipol pa ang binata habang papalapit sa dalaga. Wow! Sarap siguro ng luto mo. Nakangising bati ni Alexander sa dalaga na tahimik lamang. Napatingin ito sa kanya ng matamis na ngiti. Gusto mong tikman? Talagang masarap ang luto ko. Nasagot ni Winona. Pero, mas masarap ka, Winona. Napakindat na wika ni Alexander sa dalaga. Bakit mo naman nasabi yan? Parang kinilig namang tanong nito. Nakita ng binata na parang nagkakagusto din ng dalaga sa kanya. Kaya walang sabi-sabi, ay hinila niya ito at mariing hinalikan sa labi. Nasurpresa na lang binata nang tugunin ni Winona ang kanyang mga halik. Agad na lihim na nagkarelasyon sina Alexander at Winona at walang kaalam-alam ang kanilang mga magulang. Napasyal naman si Kaloy, isang hapon kina Alexander. Naging matalik itong kaibigan ni Alexander. Ano sa palagay mo, Kaloy? Okay ba na naging kami ni Winona? Tanong ni Alexander dito. At sadyang hininaan ang boses nito. Namilog naman ang mga mata. Tulugo? Kayo na? Okay na okay, pare. Sagot pa nito. Pare, pero gusto mo ba talaga ang step sister mo? Tanong ni Kaloy.
Aba, syempre. Basta babae at isang dalaga, ay magugustuhan ko iyon. Napalawak ang ngiting sagot ni Alexander. Pambihira ka naman. Huwag mong sayangin si Winona. Ganda kaya niya. Ako nga eh. Heto, naghahanap pa din. Napakamot sa ulong wika ni Kaloy. Yun Kaloy oh! Tiyak kong dalaga yan. Napataas naman ng leeg si Kaloy at napangisi. Nasa labas kasi sila ng bahay nila Alexander sa bakuran at nagkakatuwa ang nag-uusap. Ay oo nga! Dalaga! Hi miss! Pwede ba kitang makilala? Tanong ni Kaloy at lumapit dito. Napangiti rin si Alexander. Mukhang magkakasundo talaga sila nitong bago niyang kaibigang si Kaloy. Napahinto ang dalaga habang ito'y nakatalikod. Pwede naman. Bakit hindi? Sagot ng dalaga. Ngunit nanatili itong nakatalikod. Ako nga pala si Kaloy. Pwede bang humarap ka naman? Para makita kita. Para makita kong maganda mong mukha. Wika pa ni Kaloy. Ako naman si Anastasia. Natutuwa akong makilala ka, Kaloy. Anitong sabay harap nito. Ah! Napasigaw na gulat ni Kaloy. At maging si Alexander. Nagulat dit nang makita ang mukha ng babae. Nagsalpukan ang makakapal na mga kilay nito. At matapang naman ang mga matang nakatingin sa kanila. Binigyan pa sila ng isang hilaw na ngisi nito. Sige Kaloy, hindi ko makakalimutan ang pagkakakilala nating ito. Na agad ulit tumalikod ito. Sa ekspresyon ng mukha niya, para siyang aswang. Pansin pa ni Kaloy. Oo nga, ang ganda pag nakatalikod. Pag nakaharap, parang sigbin. Ang nakangiwing saad ni Alexander. Papadilim na pare, uuwi na ako ha. Parang bigla yata akong nakadama ng takot eh. Paalam ni Kaloy at nagmamadali pang humakbang pauwi. Na pinagtawanan na lang ito ni Alexander. Duwag! Sigaw pa ng binata sa kaibigan. Naabutan na lang si Gandara ng 2 araw sa Baryo Manara ay hindi pa siya nakakahanap ng isang pamilyang hindi mga aswang na pwede niyang matuluyan. At heto siya ngayon sa isang sira at abandonadong maliit na bahay na yari sa kawayan. Ang dingding at kugon ang bubong nito. Marami naman siyang mga biskwit at tubig na baon sa kanyang malaking bag. Alam naman niyang may mga tindahan din sa baryong ito at may pera din naman siyang baon. Ngunit, kailangan muna niyang maghanap ng matutuluyan. At eto nga, 2 gabing natutulog na siya roon. Sa sira at abandonadong maliit na bahay na iyon. Marami siyang naririnig sa paligid. Ngunit ang kwintas sa kanyang leeg ang dahilan kung bakit walang aswang ang sumusubok sa kanya. Puwera na lang kung galit sa kanya ang mga aswang. Ay sisikapin talaga nitong makuha siya kahit may pangontra pa siya. Kung may makakakita sa kanyang sitwasyon ay maaaring isipin ng mga ito. Hindi siya normal na babae. Sino ba kasing makakagawa at makakagaya sa isang tulad niyang dalagang nag-iisang maglalakbay at nakakaranas ng ganitong kalagayan ngayon sa kanya. Maliit pa lang siya ay tinuruan na siya kung paanong maging matapang at hindi matakot mag-isa. Lalo na at nakalinya sa kanyang kapalaran bilang isang kakaibang dalagang manghuhula.
Muling hinanda niya ang sarili at magpatuloy sa paglalakbay sa unahan. Sa muling paglalakbay ni Gandara ay muli siyang napadaan sa isang liblib na bahagi ng Baryo Manara. Napatigil siya nang marinig ang isang ingay ng hayop na parang kinakatay ito. At naramdaman na naman niya ang muling pag-init ng kanyang kwintas sa leeg. Ang hayop ay tinig ng isang kambing. Dahan-dahang hinawi ni Gandara ang mga dahong humaharang kung saan banda nagmumula ang tinig ng isang kambing na parang kinakatay. Namutla siya sa gulat sa nakita. Isang malaking babaeng morena ang pumuslang sa kambing at tila gutom na gutom itong kinain ang mga lamang loob ng kambing na pinaslang nito. Mabilis na muling ibinalik ni Gandara ang mga hinawing mga dahon ng mga halamang damo at mabilis na lumayo sa liblib na bahaging iyon. Ang dami palang talagang aswang sa paraisong Baryo Manara. Lakad takbo ang ginawa ni Gandara upang makalayo roon. Pagdating niya sa unahan, ay isang di kalakihang bahay ang kanyang nabungaran at may isang babaeng medyo may edad na nagwawalis sa bakuran nito. Medyo lumapit pa siya ng konti upang malaman niyang aswang ba ang pamilyang ito o hindi. Laking pagpapasalamat niya na hindi ito aswang, kaya madali siyang lumapit at nagbigay galang rito. "Magandang araw po, Manang," bati niya rito. Saglit pa itong nagulat nang makita siya. "Magandang araw naman sa'yo," sagot nito. Tiningnan siya mula ulo hanggang talampakan. "Pasensya ka na, Ineng. Akala ko kasi isa kang diwata na nagmula sa kakahuyan dahil sa iyong taglay na kagandahan. Kaya nagulat ako nang makita ka. Bigla ka na lang kasing lumitaw," sabi nito, na muli siyang hinagod ng tingin. Pasensya na po kayo kung nagulat ko po kayo. Ako nga pala si Gandara. Nanggaling po ako sa malayong lugar at 3 araw na akong naglalakbay upang makarating sa lugar na ito. Tugon naman niya sa may edad na babae. "Abay Diyos ko! Hindi ka ba natatakot? Isa kang magandang dilag at delikado ka kapag may mga nakasalubong kang mga masasamang tao." Wika naman ito. "Manang, sana po patuloyin niyo muna ako dito sa inyo. May mission lang po kasi ako sa lugar na ito." Aniya rito. "Naku, bakit hindi? Kawawa ka naman. Halika, pasok ka. Dito tayo sa loob. 3 lang kami dito ng aking mga dalagitang anak. Namamalengke ang asawa ko ngayon sa baryo proper. Alam mo ba, bagong lipat lang kami dito? Mag-iisang buwan pa lang kami dito. Sana huwag kang matakot sa sasabihin ko. May mga napapansin kaming hindi maganda sa lugar na ito. Balak nga naming aalis na rin kami kaagad dito. Ngunit wala pa kaming sapat na pera. Kaya nagiging alerto muna kami habang wala pa kaming perang sapat upang makaalis." Mahabang wika ng may edad na babae. Pumasok na sila sa loob ng bahay at lihim na nagpasalamat si Gandara dahil may matutuluyan na talaga siya sa wakas. Abangan ang ika-3 yugto ng ating kwento. Horror Night, Full Moon Stories.